Magandang umaga mga bata! Handa ka na bang mag-aral? Tara, samahan niyo kong pag-aralan ang Pivot 4A module ng Filipino sa unang markahan. At ngayong araw ay pag-aaralan natin ang wastong gamit ng mga pangalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at sa ibang tao sa paligid. Bilang isang mag-aaral, inaasahang magkakaroon ka ng pagkatuto sa iba't ibang pagsasanay kung saan ay mahasa ang iyong kaalaman at magagamit ang iyong mapanuring pag-iisip tungo sa ikauunlad ng iyong kakayahan sa pag-aaral. Sa aralin na ito ay may pamamalas mo ang iyong kakayahan na magamit ng wasto ang mga pangalan sa pagsasalita tungkol sa iyong sarili at sa ibang tao sa paligid. Ano nga ba ang pangalan? Natatandaan mo ba ito nung ikaw ay nag-aaral sa ikatlong baitang? Malalaman natin yan. Gawin natin itong pagsasanay na ito para malaman natin kung natatandaan mo ba ang iyong aralin noong ikay nasa ikatlong baitang. Tukuyin ang mga pangalan sa larawan na nasa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ngayon ay malalaman natin kung tama ang iyong isinagot sa pagsasanay natin kanina. Ang pangalan ay salita o lipon ng mga salita na tumutukoy sa pangalan ng tao, pook, hayop, bagay, o pangyayari. Tama kaya ang iyong isinagot? Bibigyan pa kita ng iba pang halimbawa. Narito ang ilang halimbawa ng pangalan. Sa tao, John, Jasmine, nanay, tatay, tiya, lolo. Pwede ding Brian o ninang. Ikaw, makapagbibigay ka din ba ng halimbawa ng tao? Ang galing mo naman! Ngayon, dito naman tayo sa halimbawa ng mga bagay. Maaring lapis, mesa, bintana. Pwede ding Cherry Mobile, Oppo, Adidas, at Mongol. Ikaw, pwede ka din bang magbigay ng halimbawa ng pangalan sa mga bagay? Wow! Nakakatuwa ka naman! Ngayon, dito naman tayo sa halimbawa ng mga pook. Pwedeng paaralan, Batangas, sa ilalim ng puno. Pwede din namang Southville HC at Pilipinas. Ikaw, may maibibigay ka din bang halimbawa ng pangalan sa pook o lugar? Tama din ang iyong ibinigay. Dito naman tayo ngayon sa halimbawa ng hayop. Pwedeng kalabaw, manok, ibon, agila, pwede din namang bantay, o kaya muning. Ikaw, may alam ka din bang halimbawa ng pangalan sa hayop? Wow! Magaling! Dito rin naman tayo dadako sa halimbawa ng pangalan sa pangyayari. Pwedeng bagong taon, piyesta, at binyag. Magbigay ka din ng halimbawa ng pangalan sa mga pangyayari. Magaling! Pwede ka na ngayong sumagot sa mga gawain na nakalagay sa module natin. Tayo nang sumagot sa ating module. Sa gawain sa pagkatuto bilang 1, ay pipiliin mo sa talata ang mga pangalan. Isusulat mo ang iyong sagot sa papel.
Narito ang talata. Si Mang Ambo ay isang magsasaka. Malawak ang lupaing minana niya sa kanyang mga magulang. Kaya katulong niya ang kanyang pamilya sa pagtatanim ng mga prutas at gulay. Mayroon din silang mga alagang hayop sa kanilang likod bahay. Tuwing pista o kahit anong okasyon, ay hindi na sila bumibili ng mga sangkap sa kanilang lulutuin. Pumipitas na lamang sila ng mga gulay sa kanilang taniman, pati na rin ang panlahok sa karneng manok at baboy. Bilang mabuting kapitbahay, binibigyan nila ang mga ito ng mga inaning prutas at gulay. Ngayon, ay isulat mo na ang iyong sagot. Sa gawain sa pagkatuto bilang 2 naman, ay gagamitin mo sa pangungusap ang mga sumusunod na pangalan: Antipolo City, Ginang Reyes, Dr. Garcia, Banig, Magulang, Bagyong Undoy, Buwan ng Wika, Elepante, Telebisyon, at Angel Locsin. Ang lahat ng ito ay gagawan mo ng pangungusap. Isusulat mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Narito na tayo ngayon sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin mo ang mga pangungusap at hanapin ang pangalan sa bawat bilang. Isusulat mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, si Mara ay mahusay gumuhit. Madalas siyang magwagi sa paligsahan. Alin dyan ang mga pangalan? Number 2. Sina Mandy, Zoren at Lisa ay magkakapatid. Natukoy mo na ba kung alin dyan ang mga pangalan? Number 3. Si Nelda ay masipag magwalis ng kanilang bakuran. Isulat mo ulit sa iyong kwaderno kung alin ang pangalan sa number 3. Number 4. Naglaro ng patintero sina Aldrin at Ariel sa likod bahay. Number 5. Si Belen, Linda, Mila ay nasa ika-5 baitang. Mahilig silang umawit. At sa ika-6, marami ng taong nagkakasakit dulot ng pandemya. Nasagot mo na ba at natukoy ang lahat ng pangalan sa bawat bilang? Wow! Magaling! Maraming salamat mga bata at natapos mo ang iyong gawain sa araw na ito. Binabati kita. Magkita muli tayo sa mga susunod pang araw sa pag-aaral natin ng mga aralin sa Filipino 4 ng unang markahan sa module ng Pivot 4A.